So, ayan. Good day mga kabakyard. Ayan yung ating mga Brahma. Ito ay kinukondisyon ko na po. Dahil stop nga po sila mga itlog. No? Lahat ng breeders natin ay nag-stop mga itlog. Hindi ko po alam kung ako lang ang naka-experience nun. Pero napakalaking epekto po nung paulan-ulan ng mga nakaraang buwan. No? At lugon po yung mga breeders natin ngayon. Kaya kung mapapansin niyo yung rooster natin na Brahma, ayan, naglulugon siya, no? So, yung mga babae po, yung mga hen ay katatapos lang ng lugon yan, kaya magaganda po yung kanilang mga balahibo, no? Pero yung rooster ay kasalukuyan na naglulugon. At ano rin to mga kabakyard na ano ko na to, napurga ko na, so naano natin siya, no? Kinukondisyon natin para sa breeding season this September, no? So ayan, medyo may halak-halak din yung lalaki, pero pagaling na nga po yan dahil last week napakalala po nung sipon niya. So yan yung ating dapat na tinitignan kapag may mga ulan-ulan na ganyan, no? Kasi prone po yung mga alaga natin sa sipon, no? So yan, binigyan ko din sila ng dahon ng papaya. Isa din yan na nakakatulong para mapurga sila in a natural way, no? So yan, ayan mga kabakyard, nakatatapos din nilang kumain. Ayan, no? Maganda na yung balahibo nitong ating blue na hen, no? So kung mapapansin nyo po, unlike noong una, nung kabibili ko po yan ay ano po, halos wala siyang balahibo, no? Pero ngayon tingnan niyo po, napakaganda na niya. Na ano, yan, kung mapapansin niyo po, napakaganda na ng balahibo niya, no? Ayan, yung tinitignan na lang natin dito. Pagaling naman na yung mga sipon nila mga kabakyard. Ayan, pangatlong araw ko pa lang silang pinapainom ng gamot nila. Premoxil capsule yung kanilang gamot mga kabakyard, no? So ayan, at naka-recover pa lang yung ating mga naka-recover pa lang yung rooster natin, pero yung dalawang hen natin ay okay na, no? Actually pagaling na sila. So ayan mga kabakyard. So dito mga kabakyard ay ayan, ito po yung ginagawa ko, no? Nilalagyan ko ng karton, binubutasan ko dyan, tapos pumapasok sila sa loob. Kaso yung mga malalaki na mga kabakyard, ayaw na nila ng mainit, no? Kaya dito sila sa taas ng karton nag-aapon, no? So yan, kaya madami pong ipot. Pero tatanggalin ko yan, papalitan ko ng bago. Yan, binilihan ko rin sila ng feeder nila. Ayan sila mga kabakyard, yung mga dating sisiw na pinakita ko. Malalaki na rin po yung RIR na iniwan ko, no? So yan, tsaka yung dalawang Brahma natin, malalaki na sila mga kabakyard. Ayan. So pwede yung ganito mga kabakyard, no? Improvised brooder. Kasi nga po, yung ginawa namin dito ay hindi kagaya ng dating brooder na meron po ako, no? So papapalitan ko to kasi napansin ko nga na kapag magpapapisa ako ng madami, hindi po pwede yung ganito. Ayan, dapat yung talaga naka-enclose kagaya ng dati kong brooder. So ayan. So ayan lang update dito sa brooder natin mga kabakyard, no? Ayan. Tapos ayan, pagkain pa naman sila. Ayan, tapos na din magpurga tong mga to mga kabakyard. Bastonero ang pinangpurga ko sa kanila, no? Ayan. So ayan yung mga sisiw natin dito. Yung tatlong ano natin mga kabakyard, tatlong Spider-Man. Hindi, tatlong duckling natin. So yan yung tatlong duckling natin dito mga kabakyard. 1 month and 1 week to. Ayan, oh. Malalaki sila mga kabakyard kasi pure feeds pa rin po ang pinapakain natin sa kanila. Hindi pa rin natin sila pinapakain ng darak, no? Kahit yung mga breeders natin mga kabakyard, feeds pa din. Feeds lang po ang pinapakain namin para
maganda yung bulas nila. Pero kung nagtitipid po kayo, pwede nyo namang haluan ng darak. Kaso, syempre, hindi nyo po ma-achieve yung ganyan kalalaking duckling within 1 month. No? Mga ka-backyard, ayan. Silipin nyo po sila sa taas. Sila, no? Ito, halatado, lalaki to, mga ka-backyard. Ito sana babae, no? Ang dalawa. Ayan. Meron tayong konting feeds dito, mga ka-backyard. Saka nga pala, mga ka-backyard, yung subscriber natin na kumuha ng ang tawag doon na Muscovy duck. Hindi niya nadala dahil masikip na po doon sa kanyang sasakyan. So nakuha niya lang is yung incubator natin at yung ating Madre de Agua cutting, saka yung mulberry at yung 60 eggs ng Rhode Island Red, no? So, ayan. Pakainin lang natin itong mga to. Kumain na itong mga to kanina, mga ka-backyard. Gusto ko lang pakita sa inyo. Ang iba nandoon sa harapan. Ayan. Dahil may mga sabungin doon, may mga pagkain, kaya nakikikain sila doon, no, sa harap. Tsaka nandoon din yung hindi po nakuha na Muscovy duck natin, mga ka-backyard. Ayoko isama dito kasi madudumihan sila, kagaya ng mga Muscovy duck natin dito, no. Ayan, may kinontak ako na bibilihan ko sana ng ito, kagaya nito, decal brown, kasi hindi pa po sumasagot, no. Ayan. Lang silang panoorin, mga ka-backyard. So sana by September may mga itlog na sa kanila, no? Ayan. Ito mga ka-backyard, busog na yung mga yan. Tignan nyo naman po yung mga nila, dibdib nila, napakalaki na. Pero ganyan pa din, hanap pa din sila ng pagkain nila. So yun lang naman, mga ka-backyard, update lang naman tayo dito sa mga alaga natin. At sa mga nag-i-inquire po ng ating incubator, medyo marami-rami po yung naka-line up, no? Kaya yung iba hinihindian ko muna po. Dahil, ayan, mahina po ang kalaban, mga ka-backyard. Ayan. Uy, nanunuka ka. Ayan. So, ayan. Napakaganda lang nilang panoorin pag ganyan, mga ka-backyard. So, yun lamang sa ngayon, mga ka-backyard. Update lang tayo dito sa mga alaga natin. Happy breeding and happy farming po sa ating lahat.